Sisimbolo din ang pagmamahal ko sa... No, Hawa ka ng isa't isa. Yeah? Alin ba? Gusto ko na magka-baby. Gusto na namin magka-baby. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At gaya nga po ng naipangako ko sa inyo ng nakaraang interview, yun ay hindi ang una at huli. Sa halip, yun lamang ay una dahil talaga namang masusundan pa ang ating mga interviews. Sa mga nakaraang araw, dumagsa ang mga kahilingan ng ating mga viewers and subscribers para sa part 2 ng ating interview. Meron pa nga mga nagsasabi na, Toots TV, sana yung part 2 ang papasko mo na sa amin. Kaya naman, ngayong araw, hindi na natin pagtatagalin ang inyong paghihintay mga kababayan dahil ngayong araw, pagbibigyan tayo ng isa na namang interview ng very sensational love team, ang Chris Pao. Of course, nandyan ang ating pekeng Koreana, si Krishna Mahusay. Hello, Krishna. Magandang araw sa'yo. Very pretty. Napakaganda palagi. Ayan. Siyempre pa, ang kalahati ng puso ng Chris Pao ang nag-iisang Pugong Biyahero. Yay! Oh Hello. my God, grabe. Super kapugian. Ayan, with the flowers. Di ba? Palagi may pa-flowers, no? Sana all. Sana all may pa-flowers palagi. Bago po natin simulan ang ating interview, meron muna akong napakaliit na regalo para sa ating love team. At ito ay... Ayan. Nag-prepare ako ng something. This is for you. And then it is for you. Grabe naman, may Chris Pao pa. Ayan. With the Chris Pao. Yes. May Chris Pao na pangalan. And pwede niyo siyang buksan. Tingnan po natin kung ano ang ating munting regalo para sa Chris Pao. Wow! Ay, wow. Yeah. Chris Pao pa rin. Ayan. O sige nga, ipakita natin. Ayan. So yan po ay bear. The Chris Pao bear na para sa... Ay! Oh my God! Ano, nag-kiss na agad? Ganda, thank you ha. Yeah, man. At least meron akong remembrance. Yes. Diba? Pagtanda ko minsan dumating sa buhay natin yung muli tayong kinilig. At ano na sa'yo? Ayan. Pero sa ngayon, hawakan nyo muna ang isa't isa. Yan. No. Hawakan na isa't isa. Ayan. Alin ba Ang ibig ko sabihin, yung bear. Okay. Grabe no, ang bilis ha. Naghahawakan na sila. Naghahawakan na sila mga kababayan. Ang bilis. Ayan. So, yung color blue is para kay PJ. And then, yung kulay yellow ay para naman kay Chris na... Ayan. Ang cute po, di ba? Sobrang cute. Ang dami-dami nang nangyari mula noong ating last na interview. At yun ay parang 2 linggo pa nga lang halos yung interview natin. Pero sobrang dami na nang nangyari. Napunta si Chris na ng Manila ng ilang beses na din. Nagkaroon ng kasal ni Onjay. Kamakailan lamang ay yung Christmas party ng PB team. So, kumbaga, parang mula noong interview natin, hindi na masabayan halos ng mga tao yung mga nangyayari sa Chris Pao. 'Di ba? Yung gaya ng pag-arte nila Lola, nila Papa, 'di ba? So hindi yun ay nangyari after pa nung interview natin. So pag-usapan muna natin yung mga kakapangyari lamang netong mga nakaraang araw. At yun nga ay ang year-end party kung saan dumating ang mga miyembro ng PB team. Yung mga una at yung mga sumunod, halos lahat ng miyembro ng PB team ay naririto. Ano yung gusto mong mensahe sa buong PB team? Ito pala yung sinasabi, siyempre. Nagti-thank you lang ako sa kanila. Thank you ako kasi dumating sila dito sa Davao, nagsama-sama ang PB team. Na never naman nangyari sa PB team in 5 years na kami ay nagsama-sama, yung mga dating kasamahan na napunta dito, at yung mga bagong kasama ay nakilala nila at namit ang isa't isa. So gusto ko lang sabihin sa kanila na thank you. Thank you sa suporta ninyo at
palagi ko naman sinasabi ko sa kanila na mahal ko sila. Yes. At nung isang araw nga ay nagkaiyakan pa kayo nila Mastering Ring at ni Renz. Mm. Very specific to Ren Vlogs and Mastering Ring. Kasi parang isa sa mga common comment na nababasa nila doon sa kanilang YouTube channel or sa Facebook ay sinasabi na hindi naman na kayo PB team, hindi nyo naman na nakakasama si Sir Paul. So, kumbaga yun ay perception ng ibang tao na hindi siguro sila nakilala from the start na kayo ay nagbablog pa sa Batangas. So, ano yung mensahe na gusto mong sabihin sa mga viewers na ganun ang sinasabi? Okay. So, hindi naman po ibig sabihin na hindi namin nakakasama ang PB Team Batangas or PB Team na sila Mastering Ring and Ren ay hindi na siya PB Team. Actually, sila po yung original na PBT member. Sila isa sa mga original na nakasama ko po from the start na kami ay nag-charity vlog sa Batangas. So, kasama ko dyan sila Christian, si Dong, yan si Renz, si Madam Yola, at saka si Mastering Ring. Pero ang pinakauna talaga syempre, yung si Direk Frankie, no? Yeah. At nagkakasama pa kami nun sa Batangas hanggang dito sa Davao. Pero sa mga viewers po natin at subscriber, hindi po sila nawala sa PB Team. Sila po ay miyembro pa rin ng PB Team at kaya lagi ko silang kinakamusta pa rin. May mga pagkakataon lang talaga na hindi kami nagkakasama. Dahil syempre, malayo na ako sa kanila. No? At sabi ko nga sa kanila, nung isang araw na nag-usap kami tatlo, masakit din sa akin na nalayo ako sa kanila. Kasi yun yung time na kailangan kong mag-grow eh. At sila, kailangan din nilang mag-grow. Kaya, mas pinili ko yung Davao kaysa doon sa Batangas ulit na nag-separate kami lahat. Pero kung hindi ko yung ginawa, possible na wala ako ngayon dito sa Davao. At siguro, pwedeng maghiwa-hiwalay ulit kami para mabuo yung mga gusto namin sa buhay. Pero hindi pa rin mawawala yung pagsasama-sama. Or, hindi pa rin mawawala na kilalanin sila na PBT. Yeah. Ayan. So, maraming salamat sa clarification. Kasi nga, kumbaga, yun ay isang bagay din na nakaka-apekto doon sa channel ng mga PB team, 'di ba? So, yun. Yun po yung paglilinaw na, kumbaga, yun nga, dahil isa sa mga adhikain talaga ng Pugong Biyahero Team ay mas mapalawak ang charity. Kaya naman, kumbaga, si Ren Vlogs ay nasa sa Mindoro, si Mastering Ring ay nasa sa Batangas, at ang PB Team Davao, of course, at ang mga iba pang miyembro ng PB Team naman na nasa sa Laguna. Ayan. Thank you for the clarification. Okay. Chris na, ang dami-dami nang naging kaganapan mula nung ating nakaraang interview. Lumuwas ka ng Manila dahil sa debut ni Zinea. Lumuwas ka ng Manila dahil sa kasal ni PB Onjay. Kumusta ang experience na na-meet mo ang family ni Sir Paul? Sobrang saya kasi tinanggap nila ako ng buo doon. Tapos sobrang bait nila. Oo. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na gesture o yung ginawa or sinabi ng kahit sinong miyembro ng pamilya ni Sir Paul? Yung sinabi nila lagi na magpakabait ako palagi. Oo. Tapos maglalaki ako. Naglalaki ang ulo. Yes. So, yun. Hindi ko talaga kakalimutan yun. Meron bang nagsabi sa iyo na alagaan mo si Sir Paul? Si Madam Yun. Si Madam Yola. Sila Kuya Ral. Sila Ralph, okay. The rest of the PB team, kumbaga. Okay. Which is, ibig sabihin lamang noon na napakaganda talaga ng samahan ng PB team. At minsan kasi, nagkakaroon ng maling perception yung mga tao dahil dun sa teleserye. For example, si Madam Yola ay kontrabida. Tapos akala talaga nila ay ayaw ni Madam Yola sa'yo. Pero yan po ay hindi naman yun totoo. Sa halip yun ay bahagi naman ng teleserye. Ayan. Ito naman, PJ, kasi nung sa debut ni Zinea, pinanood ko kasi yung video nung debut ni Zinea at isa sa mga naging message ni Ate Nida kay Zinea, sinabi niya doon na sobrang thankful siya kasi dumating si Zinea at si Zinea yung kumumpleto sa buhay niya.
sino ba ang kumukumpleto sa buhay mo ngayon? Itong regalo mo. Oh! Joke lang. Ah, Pao. yung nakasulat. Okay. Ayan, syempre nakasulat. Ayan. Chris Pao. Dahil, sino dyan? I think yung... Ayan. Pag tinanggal ko yan, nakikita mo. O, hindi nila nakikita. Pakita mo. Pakita mo na. Doon sa camera. Ayan. Yeah. So, yan. So, siya ang kumukumpleto ngayon sa buhay mo. And actually, ganito kasi, ang dami kasing talagang mga comment na nagsasabi na bumabata si Sir Paul at bumublooming si Ay, Chris. wow. Oh. Yes, di ba? Ang dami. As in, super pag nag-scroll ka ng nag-scroll, ganun yung nangyayari. So, nakakabata pala. Siguro. Mhm. Kasi masarap gumising sa umaga na inspired ka. Mhm. Tapos, pag makita mo siya in the morning, nung, di ba, lagi akong naunang nagising. Yes. Pagbaba ko dun, may mag-good morning sa'yo. Mhm. Yun yung parang collagen. Wow. Yung good morning. Yes. Oo, yun. Nagpapaganda ng skin mo. Oo, nakakabata yun. Nakakabata. So, ibig sabihin, araw-araw na binabati ka ni Krista ng good morning. Oo, syempre. Good morning. Mm. Ayun, kasi nga lagi ako nauna, bababa ako. Tapos, pag ako yung nandiyan sa baba, kasi uminom akong tubig, Mhm. batiin niya ako ng good morning. Yun, with a smile. Syempre, nakasmile ka na rin. So, maganda yung gising mo. Wow. Ayun, kaya pag good morning niya na kaya, sipag ko na. Mm. Ikot ko na yung buong farm. Grabe. Ang lahat ng damo, nadampot ko na. Ganun. Nalinis So, ko na dapat linisin. So, nabibigyan ka talaga ng energy for the whole day. Oo. Mhm. At bago ka naman matulog, meron bang good night na nangyayari? Walang good night. Walang good night? Oo. Ano lang, tinginan lang sa mata. Ah. Kinikilig naman ako doon sa tinginan sa mata at tumingin talaga siya sa Kasi ganda ng mata niya ngayon, Oo. yung pilik mata niya, ayan. Mm. Never expired. Hindi. Nag-expired, di ba? 2 months na. Ilan? 2 months. Ayun. Two months. Kaya pag tinitigan ka niya, parang nangungusap yung mga mata niya. Mhm. Okay. Ayun. Pag-usapan naman natin, kasi sabi ko nga, yung sa naging kasal naman ni PB Onjay, di ba? So, biglaan ang pangyayari na naging abay si Chris na. Ano ang naging reaction mo noong sinabi sa'yo na abay ka? Nashock ako kasi yung dress na binili niya sa akin, Mhm. formal lang yun. Parang pang-simba lang, ganun. Ah. Kasi parang bisita lang naman ako nun, no? Oo. So pagdating dun sa hotel, tapos sabi nila, wala daw yung isa. So ako yung kinuha. Ikaw yung pumalit dun sa isang abay. Ayun, Okay. masaya ako. Kasi first time ko din naging abay. Oh? Oo. Talaga? First time yun. Ayan, kung bakit ko po natanong, kasi sobrang dami talagang nag-comment nung pinost ko yung picture nating tatlo na nasa sa simbahan tayo. Tapos nilagyan ko kasi ng caption na sila na ba ang susunod na ikakasal, ganyan. And so, sobrang dami ng mga comment ninyo po na nagsasabi or nagwi-wish na sana sila na nga daw ang susunod. Ikaw ba, PJ? Kasi at your age right now, minsan ba naiisip mo na gusto mong magpakasal? Oo naman. Kasi lahat naman tayo sa punto ng buhay natin kapag tayo ay nasa 20, 25, 30, mapapaisip ka na talaga na someday magpapakasal ako. Ganun. Siyempre naisip ko yun, lalo pa tumatanda na ako. Yeah. So, pag iniisip ko yun, nung kinasal si Lord J, pinikit ko lang yung mata ko. Pag iniisip ko, parang ako din na, parang maglalakad din ako dun na. Parang ganun. So, looking forward Oo. to that moment then. Okay. So, pag-usapan natin ang tungkol sa kasal naman. Dahil nga, sabi ninyo, ikaw, you're looking forward na magkaroon ng kasal sa future. Though si Chris na medyo bata pa, pero syempre, isa din siguro sa mga wini-wish mo na sa future ay makasal ka din. Tama ba? Makasal ka nino? Una kang makita, alam mo ba,
Ayan. Tumingin na. Tumingin na po. Sa taong mamahalin ko son. Sa tao mamahalin mo. Yes. Napakahalaga naman na talagang kumbaga, kung magpapakasal ka, yun ay sa taong mahal mo. 'Di ba? Ayun. Pero i-test muna natin kung in terms of compatibility dun sa papunta sa kasal, tingnan natin kung compatible ba kayo. Kung pareho ba kayo ng gusto. Okay? So, may mga itatanong ako sa inyo na kailangan yung pumili. Oo. Isa lang ang pipiliin ninyo doon sa 2 or 3 na aking sasabihin. At kailangan sabay kayong sasagot para hindi ginaya nung isa yung isa. Okay? Okay. So, sa venue ng magiging kasal ninyo, mas prefer mo ba ang church, beach, or garden wedding? Church. Church din. Church. Okay. So, 1 point. Compatible kayo sa venue. Okay. So, pangalawa naman ay sa klase ng kasal, mas gusto mo ba ng simple or engrandeng kasal? Simple. Simple lang din, pareho. Oh my God. So, yung simple na yun, i-define nga natin yung simple na yun. Ano yung definition mo ng simple na kasal? Yung kahit sa yung maliit lang na simbahan, siyempre nasa bukid tayo. Mhm. Oo. Saka yung makasama lang yung mga pamilya, ganun. Okay. Yun din ba ang definition Oh, yun mo ng lang. simple? Simple lang. Importante kasi yung family. Mhm. So, kumbaga, dapat sa yung part ng buhay mo na yun yung pinaka magandang mangyari sa buhay mo yung ikakasal ka. Dapat yung member of the family na. Mhm. Friends, yun lang. Okay. So, pareho kayo ng gustong klase ng kasal. Ngayon naman, pagdating sa lugar kung saan nyo gustong ikasal, ito ba ay mangyayari sa Davao o sa Manila? Sa Davao. Sa Davao. Gusto. Siyempre, respect ko sa kanya. Taga rito siya, so sa Davao. Okay. Kasi gano'n naman yung tradisyon, di ba? Yes. Kung teka muna, bakit parang Parang nag-uusap na tayo ng kasal. parang nag-uusap naman tayo sa Davao. Parang kakasal na talaga kami, ha? Hindi, kumbaga, ano pa lang yun. Hypothetical question. Ito po mga kababayan ay mga hypothetical questions pa lamang. Na kung sakaling dumating dun sa puntong yun, at least ngayon pa lamang ay alam na natin kung meron ba kayong kailangang i-compromise o meron ba kayong kailangang pagkasunduan. Diba? Dun sa mga ganong bagay. Kung sakasakali na after ng wedding, magkakaroon ng honeymoon. Saan ang iyong dream destination for a honeymoon? Ikaw, Chris. Sa bahay lang. Sa bahay lang? Sa bahay ng lola niya. Sa bahay na lola niya? Oh my Kasi God. unique yun eh. Ha? Sa bahay na lola. Kasi unique. Unique kasi unique. Oh. Ay, Kasi wait. naunang tao. Oh. Ako nakatira doon. Oh, okay. So, kumbaga, tinitreasure mo yung experience mo doon sa bahay na yan. Okay. Well, it makes sense, no? How about you, PJ? Hindi ka naman pwedeng waghanin mo na ako lang. Diba? Pag isa, ayaw ko ma doon, ano ba, like, for example, sabihin ko, ay, ayaw ko doon. Wala naman akong magagawa, kaya doon pa rin. Kung saan ang kapartner mo, no? Oo, alam ko namang sabihin ko, ay, ayaw ko yung gusto ko sa tabi ng dagat. Naman, di mag-isa ka doon. Di ba? Wala kang magagawa. Alam mo namang maghiwalay kayo, di ba? Ha? Pero kung merong isang lugar na gusto mong dalahin si Krishna, saan yun? At bakit? Sa Mindoro. Sa Mindoro. Okay. Di para makita niyo yun, para makita niyo kung saan ako sinilang, kung paano tayo namuhay doon. Diba? Kasi para sa akin yung Mindoro is isa sa mga, kung may babalikan akong lugar, kung babalik at babalik ako, doon pa din. Diba? Yes, yes. Ganun. At kung halimbawa magiging anak mo, doon pa rin sila dadali. Yeah.
So, kumbaga, kung saan ka nagmula, gusto mong makita yun ni Krishna, kagaya ng pagkakita mo naman sa kung saan din siya nagmula. No? Kasi parang ganun, mamahalin mo yung kabuuan ng isang tao, lalo pa pag nakita mo yung kung saan yung pinanggalingan nila. No? Okay, sige. So, ito, very quick lang. Dahil isa din ito sa mga request ng ating viewers, yung magkaroon ng fast talk with both of you. So, meron ako dito mga cards, mga salita, or mga bagay na nakasulat na kailangan yung pumili or kailangan yung sagutin. Okay? Ready? Ready? Ready. Sabay ha? Hindi pwede naghihintay ha? Chips or chocolate? Chocolate. Chocolate. So, both chocolate. Best time for chocolate? Night. Tanghali. Tanghali. Tanghali, night. Okay. Gulay, karne. Gulay. Gulay. Malambing, makulit. Makulit. Chocolate. Oh, pareho. Love team, partners. 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 Love, baby. Tawag. Love. Wow. Pareho. Gimmick, totohanan. Totohanan. Teleserye, totoong buhay. Totoong buhay. Yeah. Sino ang mas sweet? Sa inyong dalawa? Ikaw? Siya. Sa ngayon? Mm-mm. Sino ang mas clingy? Ako rin. Ikaw rin. Siya rin. Sino ang mas matured? Ako. Parang hindi siya sumasangayon. Sangayon ka? Na. Mas matured siya. Mag-isip sa inyong dalawa. Okay. Sino ang mas kinikilig sa love team nyo? Ako. So, pareho kayo kinikilig talaga. Ayan. Pwede ba ako sumama doon? Kasama kasi ako doon sa kinikilig. Ayan. Ito. Sino ang mas masarap magluto? So, Oh. Hindi mo siya nagluluto. Hindi siya nagluluto. Oh. Krishna, dapat mag-aral kang magluto, ha? marunong naman ako. Marunong. Actually, marunong naman siya. Pero siyempre yung mga other techniques na luto or other Tapos nahihiya ako. Kasi baka kutay, hindi niya alam. Okay. Okay. Sige. Pero ano naman yan, napag-aaralan naman ang pagluluto. At medyo tinuturoan ka naman na ni madam nitong mga nakaraan, di ba? Ayan, sige. So, yes or no? Pugong, palagi mo bang iniisip si Krishna? Yes. Pugong, yes or no? Namimiss mo na ba si Krishna pag hindi kayo magkasama? Yes. Krishna, yes or no? May pag-asa ba si Pugong pag nanligaw siya sa'yo? Yes. Binato ako. Tama po ba yun? Binato ako. Pugong, yes or no? Willing bang maghintay si Pugong? Yes. Yes. Yes or no? Totoo na ba ang Chris Pao? Yes. Yes. Ayan o. Ano po? I-push ko pa po ba yung tanong? I-push ko pa po ba? Nakadalawang bato na po sa akin eh. Mukhang tatamaan na po ako eh. So kanina kasi, binigyan ko kayo ng bear. Diba? Yan, hawak mo si Krishna, bear, na kulay yellow. At hawak mo naman si Pugong bear na kulay blue. Ngayon, sa kasal kasi, papalit sila or pag binibigyan mo ng singsing ang isang tao, meron kang parang vow na tinatawag, di ba? So, practicein natin ang inyong wedding vows. At ang gagamitin natin ay ang inyong mga bears. Siyempre, si Pugong, ibibigay mo sa kay Krishna, at siyempre si Krishna naman ay ibibigay mo naman kay Pugong. Dahil yan ang itatago mo. Ang itatago mo ay si Krishna Bear at ang itatago mo naman ay si Pugong Bear. Okay. So, gawin natin ang inyong wedding vows. Krishna, tanggapin mo ang bear na ito. Tandaan ng aking pagmamahal sa iyo. Ayan ha.
Ingatan mo yung bear na yan. Iingatan mo yan. Okay. So, napakasimple pero grabe, buong buo. Nandun na yung pagmamahal. Sige. So, ikaw naman, Chris na. Ikaw naman ang magbigay ng iyong bear kay PJ. Kasabay ng iyong wedding ba? Call, tanggapin na ito. Deliver na ito. Sisimbolo din. Pagmamahal ko sa... Isa sa mga bagay kasi na nasabi natin dati ay yung pagkakaroon ng music video ng Chris Pao. So, hanggang ngayon ay hinihintay ng ating mga viewers yung music video ng inyong theme song. Actually, meron naman na yung sa intro, Mhm. yung kapiraso nun. Mhm. Pero hindi pa siya totally natatapos kasi it depends on the teleserye po. Mhm. So, may shoot talaga kami na music video. Okay. Pero hindi pa ngayon. Depende doon sa teleserye po. Depende sa itatakbo Yes. ng teleserye. Oo. Hanggang makita nila yung finale nun, Mhm. ilalabas yung Yung buo yung ng buo music video. ng music video. Okay. Pero doon sa title nung kanta, Ikaw ang aking tadhana. Ikaw ang aking Yeah. tadhana. Ayan, maraming salamat po dun sa ating mga viewers and subscribers kasi ang dami rin talaga na nakahula nung title. Though, majority is ang hula nila ay tadhana. Pero talagang sobrang lapit na, 'di ba? Na ikaw ang aking tadhana. So, yun po yung title noong theme song ng Chris Pao. Kaya naman maraming salamat po sa mga nakilahok sa ating pagpapahula ng ating song title. Ayan, thank you. Pag-usapan natin ang teleserye na Chris Pao. Kasi marami ang nagtatanong na nung nakaraang episode ay lumabas na si Edito. Meron pa rin bang aasahan na Ed Chris sa istorya ng teleserye? Dahil ako yung director nun, hindi ko muna sasabihin. Mhm. Abangan na lang nila yung mangyayari. Mhm. Kasi gusto naming tapusin ang teleserye on February. February. So medyo malayo-layo pa tayo. Okay. So kasi February 14. Oh, Valentine's. Diba? Yeah, oo. Okay. Gusto tapusin namin siya on February. So meron pa tayong mga isushoot ng mga mangyayari on January. Yun na yun. Tapos on February. Mhm. Doon na Okay. matatapos yun. Pero pag natapos yun, talagang meron siyang happy ending Mhm. na mangyayari. Okay. Sige, nakaka-excite. Ako sobrang na-excite ako. Pero syempre malungkot sila bakit matatapos siya ng Mhm. February yung teleserye. So, yung iba malulungkot. Mhm. Malay nyo naman, 'di ba? Kasi pagdating po kasi 'di ba in December, so nagfo-focus muna kami na makasama ang family, then naging busy rin po ako. Yung December talaga usually doon naglalaylo muna kami sa pag-akyat ng bundok, 'di ba? Pero pagdating ng January, February, dire-diretso na po ulit 'yon, yung charity natin sa pagtulong. So, kaya mag-e-end siya ng February. But kung maisingit, baka lang tayo, kumbaga malay nyo may season 2. Season 2. O, Yes. ganon. Kasi ganoon naman ang mga istorya, ng mga teleserye, na kumbaga, depende sa kung ano yung unang pagtatapos, maaaring merong kasunod. Oo. 'Di ba? So, ng break season ba? Ganon. Yes. Break season. Very good, term. So, pag-usapan natin yung mga nakaraang pangyayari doon sa teleserye. At talaga namang isa sa mga tumatap na kaganapan doon sa teleserye ay ang pagpunta ng team sa kay Lola at sa kay Papa. 'Di ba? Kasi umacting sila at ang dami talagang natuwa kasi si Lola very natural. As in very natural. Ako talagang sobrang na-impress ako. Very natural ni Lola na parang hindi mo nga isipin na umaarte siya na parang normal na niya ginagawa yun. Ganun din kay Papa. 'Di ba? So, paano nakumbinsi sila Lola at si Papa na umarte sa teleserye? Si Lola. Wala nang problema sa lola niya kasi very supportive. Mhm. Si Papa naman niya wala rin problema. Very supportive din. Supportive lang talaga. Supportive. Very supportive. Mm-mm. Nahirapan ba
sa pagganap o sa script? Actually, hindi. Mhm. Kasi, normally, wala naman talagang Walang script script, eh. yes. Ang ginagawa lang natin, kunting sabihin mo lang kung ano yung gagawin, then bahala ka ng ikakat na lang natin kung may mali. Mhm. Yun lang. At saka napakadali lang naman ng role nila. Yeah. Simple lang. Bilang sila kasi mismo. Yeah, bilang sila na yun eh. tatay at Oo. bilang lola. Kumbaga ni sila Cristo. na mismo, hindi naman na tayo naghanap na ibang karakter pa. Yes. Kung sino talaga yung legit or talagang lolo at saka papa niya, yun na yun. So, abangan nyo na lang yung gaganap na nanay niya. Yun, actually, yun yung isa sa mga tanong ko din nung mapanood ko yung teleserye. Bakit wala dun si mama? That time kasi umalis. Okay. Pero kung hindi umalis yung mama niya, isa rin siya sa mga gaganap doon. Ganon. Okay. So, may nabanggit ka na abangan natin kung sino ang gaganap na mama niya. Yun pa rin namang mama niya. Oh, okay. So, yung mama pa rin niya yung gaganap doon, syempre. Okay. And yung mama ko rin, o yung nanay ko rin, yung gaganap na nanay. Oh, so na-reveal na. Oo. Yan ba yung sinasabi mo na merong isa sa pamilya mo? Actually, hindi ko alam kung isa, pero at least nabanggit mo na merong miyembro ng pamilya na papasok sa teleserye. Yes. Di ba paparito sila nanay? Aha. Yun, makakapag-shoot kami ng... Yun, mag-shooting kami. Okay. Hindi lang naman isa sa family ko. Yes. Mayroon pa papasok, di ba? Basta meron sa mga miyembro ng family na makakasama sa teleserye. Ayun. Napatanong ako, meron din kayong mga scholars na papasok sa teleserye? Dahil magbabakasyon din sila dito, di ba? Yeah, oo. Abangan nyo na Abangan? lang po yun. Yes. Abangan nyo na lang. Abangan po natin yan dahil nakaka-excite kung meron din. Pero yun nga, syempre, gaya ng mga nangyayari sa atin pag nagsushoot tayo, minsan uncertain naman kasi kung available ba yung tao or angkop ba yung gagawing plot o yung twist ng storya. Depende sa mga gano'n, no? Ikaw pa naman talagang pag biglang may pumitik na idea, okay, gawin natin to, ganyan. Doon sa mga pangyayari sa teleserye, syempre, gaya nga ng sabi mo, by Feb yung end and sisiguraduhin na magiging maganda ang kakalabasan, di ba? So, marami pang papasok na mga karakter. Ano muna yung gusto mong sabihin sa mga viewers tungkol sa teleserye? Ayan, marami pong salamat sa lahat ng sumusuporta po sa Chris Pao na teleserye. Kumapit lang kayo dahil marami pang tatakbuhin yung story, marami pang mangyayari. And sisiguraduhin namin na kung kinikilig kayo, mas kikiligin pa kayo sa bawat episode na darating hanggang dumating tayo sa sukdulang end ng teleserye na mangyayari po sa February. Okay. Ayun. So, yan. Yan po ay isang bagay na talaga namang kaabang-abang at nakaka-excite. Grabe. At talaga namang February 14 pa. Diyos ko, sinong hindi kikiligin sa February 14 ipapalabas ang pinaka-finale. Di ba? Excited na ako. Sobrang excited na ako. Ayan, doon naman sa mga character na ginagampanan ng mga tao. Kasi minsan parang merong mga nadadala doon sa character na halimbawa sa akin, parang kontrabida, ganyan. Tapos parang minsan hindi maganda yung mga sinasabi na parang nagiging personal. 'Di ba? Parang ano yung gusto mo sabihin sa mga ganong viewers? Ako kasi minsan parang hinahadlangan nila. Unahin ko muna yung Ed Chris. Mas may pumapabor kay Ed Chris at mas maraming gusto sa Chris Pao. So, tapos parang nire-relate na nila into personal nga na nagagalit sa'yo. 'Di ba? Yung katulad nito nangyari last episode natin na pabayaan mo na yun, mga nabasa ko sa comment. Pabayaan mo na yun kasi yun talaga yung gusto niya. Ba't ka ba nakikialam? Ganun. Teleserye po ito. So, magagaling lang talaga. Yun nga, yung katatapos lang natin na palabas nitong nakaraan. Talagang magaling po si Jason. Sobrang galing po niyang umacting. Actually, hindi kami makasabay sa galing po niya. Talagang nakakailang cut kami pero siya dire-diretso lang po. So, wag nating kumbaga, seryosohin masyado.
Pero syempre, kayo yung viewers mas maganda nga effective. Mhm. Actually, mas Yes. effective yun kapag ka ganun yung nangyayari. Kahit naman tayo nung bata, di ba? Yeah. Naalala niyo yung pangako sa'yo. Si Selena. Yeah, si Selena. Yung nanay ko noon, sabi niya noon, pag nakita ko yung babae, sasabunutan ko yan. Di ba? Oo, Parang yes. nire-relate na nila sa personal. Pero kung tutuusin, hindi naman dapat. Mm. Yun, pag nakita ko talaga, yung ngud-ngud ko yan. Oo. Parang ganun. Pero sa totoo lang, mas healthy naman yan. Mm. Kumbaga sa show, maghanda talaga yon. Kasi naiinis sila, yung ganyan. Sige, mainis lang po kayo. Huwag niyo naman po ako Huwag niyo naman po yeah. ako saktan pag nakita ninyo ako sa personal. At abangan niyo po yung kasi 'di ba may binigay ako sa kanya sa sa teleserye last, yung ganito din. Yes. May binigay ako sa kanya. So, sabi ko kasi Wixari yun eh. Yeah. So, abangan nila yung mansari namin. Oh. Kailan nga yung mansari natin? Sa 9. 9. Sa 9. So, may pasabog sa Mansari. January 9. Sa January 9 kung nasan po ang Crispaw, celebrate po natin yun. Abangan nyo po kung nasaan ang Crispaw. Good, nasa kaya kayo? Abangan nyo po kung saan magse-celebrate ng Mansari ang Ang Crispaw. Crispaw. Ayan. So, isa na naman kabang-abang mga kababayan, di ba? Dahil Mansari po namin yun, so magse-celebrate kami. So, yun yung mga kaganapan doon sa teleserye. Meron pa bang mga dapat abangan? Ano pa ang mga dapat abangan ng ating mga viewers dito sa PBT? Gusto ko na magka-baby. Gusto na namin magka-baby. Gusto nyo na magka-baby? Mm-mm. Paano magkaka-baby? Hindi pa nga kayo kinakasal. Di, Paano mangyayari yun? what I mean is, gusto namin magka-baby yung Little Crispaw. Oh, Little Crispaw. Oo, kasi syempre Mindoro yung pinanggalingan ko. Mm. So, parang gusto kong makahanap ng isang magiging baby scholar na pero tatawagin natin siyang Little Crispaw. Oh, so parang Little Pugong Yes. and Little Chris na. Oo. Oh, okay. Na magiging scholar natin. Wow! So, Grabe. maghahanap tayo niyan sa Mindoro. Kasi, di ba, pumupunta ka naman doon. Di ba? Ayan. Para at least makarating tayo doon, makarating ang tulong natin. So, maghahanap tayo ng isang batang babae at isang batang lalaki na tatawagin nating Little Crispaw. Oh, nakaka-excite. Grabe. So, kailangan natin hanapin. Yes, hanapin natin. Siyempre, yun yung batang karapat-dapat natin tulungan. Na Okay. magiging scholar natin. Okay. Pero, napakaswerte niya kasi Little Crispaw siya. Oh my God, grabe. Sobra, iba ka talaga mag-isip. So, ano to? Parang ngayon mo lang pa to naisip or? Siyempre, kailan lang. Kasi nga, di ba, kailan lang naman ang Crispaw. Yes. So, parang pa-thank you lang din natin sa mga natin, di ba? Oh my God. Kung makahanap tayo doon, mas mabuti. Di ba? Ganun. Okay. Sige. So, ibig sabihin, pagbalik ko ng Mindoro, kailangan ko na maghanap? Yes. So, kailangan makakita ka doon ng isang bata na magaling mag-aaral, na karapat dapat natin tulungan para maging scholar din. Masaya. Grabe. Sobrang happy ako dun sa balita na yan. Grabe mga kababayan. Ayun, nakita nyo naman po, di ba? Kasi, and siguro ano na rin to, no? Parang napakagandang kasagutan na rin ito doon sa mga tao na nagsasabing, ano ba yan? Nawala na ang charity, nawala na ang focus sa charity, naging teleserye na lang. Pero yun pala, meron ka palang ganyan na iniisip. Actually, yung sabi nga namin, yung teleserye naman, hindi naman siya, kumbaga, ginagawa yung teleserye kasi may mga tao talaga tayong matutulungan doon, di ba? Yeah. Like for example, yung mga nasa likod ng camera, yung mga kasamahan natin na natutulungan natin. And si Chris na, di ba? Para makatulong sa family niya. And syempre, yung kikitain natin sa YouTube, di ba? Magkakaroon tayo ng fans. So, na hindi na nanggagaling yung iba palagi sa, alam natin na nagbibigay yung mga sponsor natin. Pero most of the time, ang Pugumbiyahero na po talaga yung gumagastos niyan. Kung may magbigay po man sa amin ng sponsor, malaking tulong po yun talaga sobra. Pero, syempre hindi naman laging ganun. So, kaya nga tayo gumagawa ng mga ganito para magkaroon tayo ng funds na magagamit natin sa pagtulong. Diba? Kaya nagkakaroon po tayo ng ganito.
And yung sa iba, siguro dahil bago lang sila sa channel natin, sinasabi nila, akala ko ba pure charity sila, bakit may mga teleserye? From, diba? Since 2001 po. Ay, sorry, 2021. Meron na po kaming teleserye. So from doon, nakakaipon kami ng funds. Kaya po lumago yung Pugong Biyahero dahil sa ganong setup namin na ginagawa. Siyempre, noong time na yan ay baguhan ako sa pagcha-charity. So, hindi naman lahat ay pwedeng, kumbaga, hindi mo pwedeng kunin lahat sa sponsor na tutulong sa'yo. Yeah. Dahil kumikita ka sa channel mo, yun ang itutulong mo. So, paano ka magkakaroon ng funds pa? 'Di ba? O parang sa negosyo, 'di ba? Paano mo pasusweldohin yung mga tauhan mo kung wala ka namang benta? So, ganun din ang gagawin mo. Gagawa ka ng paraan para magkaroon ka ng earnings, 'di ba? O, mga gagamit natin sa pagtulong. So, ganun po yun. Kaya, meron tayong Crispaw na yun. Ngayon, kasi para magpatuloy tayo sa pagtulong. 'Di ba? Ang hirap naman, napakahirap po ng pagcha-charity sa totoo lang. Napakahirap po nitong aming ginagampanan na ito, na hindi naman tayo gobyerno. Pero ginagawa natin yung pagtulong. Pag wala kang funds, paano ka tutulong? Yes. 'Di ba? Pag alis mo pa lang dito sa bahay, pera na kagad, gasolina. 'Di ba? Gasolina, pagkain, tapos pagdating mo pa sa bundok mo, yung itutulong mo. Oh, yun minsan yung hindi nakikita ng iba. Ang pagcha-charity po, isa sa pinakamagastos na content. Sa totoo lang po. Pero hindi namin yun isinusumbat. Pagkus yun ginagawa namin inspirasyon, 'di ba? Para magpatuloy po kami. Kaya sana po, suportahan nyo lang po kami kung ano man po yung aming ginagawa ngayon. Pero later on, makikita nyo po bakit namin po yung ginawa. Thank you. Thank you so much. I mean, napaka-meaningful. Napaka-meaningful talaga ng ginagawa ng Pugong Biyahero team na charity. And yun, parang nakakatuwa na magkakaroon ng Little Crispaw na manggagaling sa Mindoro. Sobrang na-excite ako na pumunta, na bumalik ng Mindoro para mahanap ang Little Crispaw. So, yan. Siguro sa mga susunod na linggo, syempre after ano na yan, after New Year po New na yan Year, magagawa yeah. po. So, sisimulan po natin yung paghahanap ng Little Crispaw after New Year. Para na sa ganun, malay natin, baka by Feb, bago matapos ang teleserye ng Feb 14, baka mahanap na natin yung ating Little Crispaw. Na-excite ako. Sobrang na-excite tama. ako. Ayan. So, thank you, PJ, para dyan sa scholarship mo na yan ng 2 manggagaling sa Mindoro. Thank you so much. Krishna, ano yung message mo dun sa, though hindi pa natin siya nahahanap, pero pag nahanap natin si Little Krishna, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Napakaswerte niya, oo. Tsaka sana yung mahanap namin na Little Krishna is mag-aaral siya mabuti. Oo, kasi napakaswerte ng ano. Kaya kung ikaw ang mapili na maging Little Krishna. Little Krishna ba yun? Yes, Little Krishna. Yan lang. Ikaw naman, PJ, ano yung gusto mong sabihin dun sa mahahanap natin na Little Pugo? So, yun din, kung halimbawa ikaw yung mahanap, mag-aaral ka lang mabuti, napakaswerte mo. Kung ikaw yung mahanap, napaka-bless mo. At sisiguraduhin namin na matutulungan ka. Grabe. Thank you for that. Sobrang sobrang napakalaking bagay po niyan. Lalo pa nga kung dun sa mahahanap natin na Little Pugo at Little Krishna. Kasi talagang kumbaga, sa dami ba naman ang tinutulungan mo ng Pugong Biyahero team, 'di ba? Kumbaga napakaswerte talaga. Tama, the term is napakaswerte nung mahahanap natin. Kaya naman, thank you so much. Ayan mga kababayan, so isang napakagandang araw na naman po ang ibinigay sa atin ng love team natin na Crispaw. And sa tingin ko naman, nasagot din ang mga katanungan ng ating mga kababayan. Kasi talagang very excited yung mga viewers natin, unang-una sa Fast Talk.
Kasi nabanggit ko before talaga yung tungkol sa fast talk, which is nagawa naman natin. And tingin ko nasagot din naman natin yung mga katanungan nila na related doon sa pagkakaroon ng kasal, ng dibu, at saka doon sa teleserye na ating ginagawa. Ngayon, last message na gusto mong sabihin sa ating mga viewers and subscribers. Ayan, maraming po salamat sa lahat ng mga viewers, followers po natin. Continue lang po yung support sa amin and sa PB Team and sa Chris Pao. And kay Chris na po yung kanyang channel. And thanks God dahil monetize na siya. Yay! Na-approve na din yung Congrats! kanyang IDs. And panoorin nyo po yung kanyang channel, Chris Pao. Ayan, para at least, Chris Pao, Peking Koreana. Peking Koreana po. Ayan, nasa screen po ni Jason. Yes. Ayan, panoorin nyo po siya kasi malaking tulong din po yun sa kanya para sa kanyang family. And abangan nyo po ang teleserye. Sorry kung hindi kami nakakapag... Gustuin man namin siyang daily ipalabas pero hindi po kaya. Hindi po kaya. Kasi may iba pa tayong ginagawa. Pero sikapin po namin na at least 2 times a week may maipalabas tayo. Yun lang po. At salamat po sa inyong lahat sa pagmamahal and sa pagsuporta po sa Chris. Ayan. Sa tanda ko nang ito ngayon lang ulit ako kinilig. Ayan, at syempre samahan niyo po si Jason sa paghahanap. Supportan niyo po itong kanyang YouTube channel, ang paghahanap niya sa Little Chris Pao. Thank you. Thank you so much. Ayan, syempre, message naman mula kay Krishna para sa ating mga avid viewers and subscribers. So, ayun. Sobrang thank you sa inyong lahat. Lalo na sa taga-subaybay ng Chris Pao. Sana wag kayong, magsawang sumuporta sa amin, lalo na sa PB Team. Yun lang. Thank you sa inyong lahat. Oo. Thank you mga kababayan. Ayan. So, ayan po mga kababayan. Ayun nga, gaya ng sabi ko nung nakaraan, ay napagbigyan ulit tayo ng another interview ng Chris Pao. Kaya naman tayo po ay sobrang thankful dito sa pagkakataon na ito na tayo ay napagbigyan. Kaya naman sa atin po mga kababayan, sana po ay patuloy niyo po kaming subaybayan at antabayanan ang mga susunod pang mga kaganapan sa Pugong Biyahero Team, sa teleserye, sa mga charities na ginagawa ng bawat isa sa Pugong Biyahero Team. Of course, kasama dyan yung ating mga bagong dumating dito na si Ren Vlogs at saka si Mastering Ring na mga charity na ginagawa po nila. Kasi kahit naman wala sila dito sa Davao, meron naman po silang mga sariling charity na ginagawa doon naman po sa kanilang lugar. Ayan. At ihabol ko na din po yung sinabi kanina ni PJ na tungkol sa Little Chris Pao. Sana po ay samahan po ninyo ako sa paghahanap at para na sa ganun ay sama-sama natin na kilatisin kung ang mahahanap ba natin na bata ay karapat-dapat para sa programa na scholarship ng Pugong Biyahero Team. Ayan. So hanggang dito na lamang po mga kababayan at muli kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat at palagi po naming dalangin na tayo pong lahat ay i-bless ni Lord. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye! Yay! Ako'y napapaamo, bawat sulyap mo, tila ako'y nagbabago. Yay! Thank you so much! Minsan kasi parang naisip ko may Diyos ba? Parang kasi kahit anong panalangin ko, parang hindi naman tinutupad. Yes, yung dinalas ko siya, maging okay yung views ko, tumaas. Maraming matulungan, pero wala. Hindi pa ako nakapasok sa kanya. Para napaka-imposible na magkameron. Kasi magkakameron lang ako ng bahay kung sakaling makasampa ako, ganun. Pero kasi sa totoo lang wala kaming sariling bahay. So doon sa nangyari na nagpunta ng Davao si Sir Paul, hindi ba kasama sa plano na ikaw ay kasama sa pagpunta sa Davao?